Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal naming mga kaibigan. So, ipagpamanhin niyo po kung kami ay naparito po sa palengke ng Sample Market. Kami po ay maghahayag ng libreng salita ng Diyos. At mga kapatid, mga minamahal naming kaibigan, huwag po kayong mag-alala dahil kami po ay hindi manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Dahil ang salita ng Diyos ay libre po itong ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa, libre din po. Kaya kami po ay maghahayag ng libreng salita ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, meron pong nakasulat sa Mateo chapter 4 verse 4. Sabi po doon sa salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesukristo na tayo pong mga tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Ibig sabihin, tayong mga tao po, hindi lamang sa mga pang-physical na pagkain tayo nabubuhay. Wala po sa pagkain yung buhay natin, mga kapatid. Sabi doon, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan din po nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos, yan po ay pagkain ng ating espiritu. Kung ang ating mga pisikal na pangangatawan, kailangan kumain, uminom para maging malakas, kailangan din po nating pakainin ang ating mga espiritu at kaluluwa. Para po ito ay lumakas din po. At ang pagkain ng ating mga espiritu at kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga minamahal namin kaibigan, meron pong nakasulat sa Lucas chapter 11 verse 28. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, masigit na pinagbala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Sabi ng Panginoon, higit daw po na pinagbala ang mga taong nakikinig ng mensahe ng Panginoon at hindi lang po pinapakinggan. Dapat po atin pong ipinapamuhay ang salita ng Diyos na atin pong narinig. Napakahalaga po, mga minamahal kong kaibigan, na dapat mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Kasi po, ang salita ng Diyos, ito yung magpapaalala sa atin, magpapakilala kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Meron pong nakasulat sa Romans chapter 6 verse 23. Sabi po doon, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang libreng kaloob sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mga minamahal, alam niyo po ba na yung mga kasalanan na atin pong ginagawa, yan po ay magdadala sa atin sa kapahamakan at kamatayan. Yung mga kasalanan ginagawa natin, maliban po sa nilalayo tayo sa presensya ng Diyos, yan po ang magpapahamak sa atin pagdating ng araw. Sabi doon, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang po kamatayang pampisikal, kundi kamatayang espiritual. Sapagkat sinasabi po sa unang Korinto, chapter 6, verse 9, na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan o pagkakasala, hindi po tayo nararapat sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga, we need the Lord Jesus Christ. Kailangan natin si Hesukristo sa buhay natin. Dahil siya lang po ang tanging daan, katotohanan at buhay patungo sa langit na bayan. Kung wala si Kristo sa buhay natin, mga kapatid, mga minamahal, hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Lagi pong sinasabi sa banal na kasulatan na ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. Maaring ngayon malakas tayo, malusog tayo, buhay tayo. Paano po yung araw ng bukas? Hindi po natin alam kung ano ang pwedeng maganap. Lahat ng bagay sa mundong ito, temporary lamang, kasama po yung buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, mas bigyan natin halaga yung mga bagay na nasa langit, yung mga pag-eternal
magsisi sa ating mga kasalanan, manumbalik tayo sa Diyos at ipagamit natin sa Panginoon ang ating mga natitirang oras at panahon sa pananatili natin sa mundong ito. Yun lamang po.